confession ng Heidelberg Catechism. At tayo po ay natutuwa sapagkat yung Apostol Creed, yung kredo ng apostol ay naisulat ng panahong ikatlong siglo upang pagtibayin na meron lamang isang Diyos pero nagpahayag siya sa tatlong persona. Nakita natin for the past Sunday school or discipleship po natin na inilalaan ay nakita na natin ang turo at aral ng Biblia patungkol sa Diyos Ama o the God the Father. Pangalawa, nakita na rin po natin ang tinuturo ng Biblia patungkol sa the Son, ang anak. And now, we are thankful because meron po tayong mga series, nag-start tayo last Sunday, patungkol sa Diyos Espiritu Santo. Of course, pero ang basis po ng ating pag-aaral ay ang Apostol Creed. Nais ko muna po na muling ipaalala sa atin ito sa pamamagitan ng aking pagbasa. At maaari niyo po akong painggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa at kay Jesucristong buktong na anak niya at ating Panginoon na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, bumaba sa dako ng mga patay. Sa ikatlong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon, paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Article 8, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Naaral natin noong last Sunday School, sa Lord's Day 20, yung katanungan doon sa question 53. Ano ang iyong pinaniniwalaan patungkol sa banal na Espiritu? Dalawang bagay po ang ibinigay na sagot. Una, na ang banal na Espiritu ay totoo at kapwa walang hanggang Diyos ng Ama at ng Anak. So naaral natin, equal, pantay, ang Father, ang Son, ang Holy Spirit. Walang mababa, walang mataas. They are all equal. So, iisa sila sa pagiging iisang Diyos at equal sila when it comes to their distinctive works as a three-person. So, wala pong mababa, wala pong mataas. Tandaan niyo po yon. Ang Father, ang Son, ang Holy Spirit, pantay po sila. Pangalawa, na ang banal na Espiritu ay ibinigay din sa atin o sa akin upang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay gawin niya akong kabahagi ni Kristo at lahat ng kanyang pagpapala. So, yung Holy Spirit, siya yung nagdala sa atin. Okay, siya yung nagbinigay ng Diyos sa atin upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay patuloy nating paniwalaan na tayo ay kabahagi ng ating Panginoong Jesucristo at lahat ng kanyang pagpapala. Tapos, nang sa gayon, ang banal na Espiritu, siya ang magko-comfort sa atin at siya ay nananatili sa atin magpakailanman. So, He is the seal of our salvation. Hindi ho nawawala, hindi umaalis ang banal na Espiritu sa bawat isang mananampalataya. Hindi ho siya nawawala. So, kaya ibig sabihin, kapag nagkasala tayo, nagkamali tayo, aalis ba yung Espiritu Santo sa atin? Hindi ho, nag-grade lang po siya, nalulungkot siya. Nahadlangan siya. Kaya, yung inaral natin sa Efeso chapter 1, verses 11, 12, and 13, na ang Holy Spirit ay sealed o selyo ng ating kaligtasan. At siya ang katibayan ng ating kaligtasan. He is our seal. Siya yung katibayan ng ating kaligtasan. So, yun po yun. So, ngayon punta tayo sa ating topic ngayon sa Lord's Day 21.
Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa banal na iglesyang laganap? Question 54. Ang ating pag-aaral sa umagang ito, One and Holy Catholic Church. Siguro baka tumaas yung kilay natin kasi nabanggit ho yung salitang Catholic. At ang naiisip natin ay yung Katoliko. Sa panahon po ng mga sinaunang siglo at even doon sa lumang tipan, pag sinabi hong Catholic, ang kahulugan lang po nito sa English ay Universal Church. Ang ibig sabihin, pangkalahatang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Meron lang pong isang church ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang ibig sabihin po ng Catholic. Universal Church o pangkalahatang iglesia ng ating Panginoong Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo. Iba po yung Roman Catholic. Hindi yung naisip natin, pag nakita natin yung mga simbahan, Katoliko yan. Yun ang naisip natin, di po ba? Hindi ho, ang pangalan po nila ay Romano Katoliko po. Romano Catholic o Roman Catholic po, di po ba? Yung Catholic po, this is the identity ng mga mananampalatayang lokal na iglesia na ang lahat ng tunay na lokal na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo naniniwala sa isang Diyos sa tatlong persona, meaning naniniwala siya na ang Diyos Ama ang pumili bago palikhain ng sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo o ang anak ang tumubos ng lahat ng pinili ng Ama na ibinigay sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan, sakripisyo, pagkabuhay, dun sa Kanyang kompletong tinapos, at yung Holy Spirit ang siyang nagre-regenerate, nagbo-born again, at selyo ng kaligtasan, yan ang ebanghelyo ng Diyos. Na kapag ang local church ay naniniwala dito, yun yung identity ng isang local church, ang church na yon ay kabahagi sa Catholic Church, sa Universal Church. So yun ang ibig sabihin ng Catholic. So meron lamang po na iisa na banal na pangkalahatang iglesia ang ating Panginoon. Dahil isa lang ho ang katawan ni Kristo. Hindi po pwedeng maging dalawa. Kung si Kristo ang ulo ng iglesia, siya po ay ang katawan. Hindi po ito yung iglesia ni Kristo na natayo noong 1915. Hindi po yun. Ito po ay ang church na tinuturo ng banal na kasulatan biblically and historically. Kaya ngayon tinatanong tayo sa question 54 ng Heidelberg Catechism na nasulat noong 1563, ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa banal na iglesyang laganap ni Kristo? Yun yung Catholic. Quoted, banal na iglesyang laganap ni Kristo. Ito ang sagot. Pakinggan niyo po ang sagot. Na ang anak ng Diyos, si Kristo Jesus, mula pa sa simula hanggang sa katapusan ng daigdig, at sa pamamagitan ng kanyang espiritu at salita, ay kinakalaf. Pag sinabi pong kinakalap, nililikom niya. Tapos, pinagtatanggol, pinaglalaban niya, at inilalaan para sa kanya ang church o ang iglesia na kanyang hinirang mula sa sangkatauhan upang magtamo ng buhay na walang hanggan. At ayon sa tunay na pananampalataya, ako'y buhay na bahagi ng iglesyang ito. So, gusto muna nating tingnan. Dapat yung mindset natin, bahagi ba tayo ng iglesyang ito? Yun ang dapat nating tanong. Ito bang local church natin ito? Bahagi ba ito ng One and Holy Catholic Church ng ating Panginoon? Ang local church ba na ito ay bahagi ng isa at banal na pangkalahatang iglesia ni Kristo, ng church ng ating Panginoon? Tayo po yun. Ngayon, kung titingnan natin, ang sabi dito, na ang anak ng Diyos, si Kristo Jesus, mula pa sa simula hanggang sa katapusan ng daigdig. So, kung titingnan natin, ang binibigyan ng diin, yung gadasan, di ba? Ang ating Panginoong Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi doon, mula pa simula hanggang sa katapusan ng daigdig.
So, ibig sabihin, pinapakita rito, ang bugtong na anak ng Diyos, o the Son of God, ay eternal. Equal sa Father. Ngayon, kung titingnan natin, ang sabi ho ng John 10:11. Pakibuksan niyo po ako if you want to be with me in John chapter 10 verse 11. Ito ho ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, no? John 10:11. Ang sabi niya, "Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." So, yung po pa lang sa dulo na magiging kabahagi yung buhay ng isang naligtas na bahagi ng isang iglesyang ito, malinaw sa John 10:11, dapat alam niya na ang Panginoong Hesukristo ang nag-alay ng kanyang buhay para sa kanya. Amen po ba? So dapat clear po sa atin yon. Kung bahagi ang local church na ito sa isa at banal na pangkalahatang church ng ating Panginoon, naniniwala muna tayo dapat sino yung nagligtas sa atin. Amen? At walang ibang nagligtas sa atin kundi si Kristo Jesus. Kaya sabi sa John 10:11, ang sabi niya ron, iniaalay ng mabuting pastol, si Kristo Jesus po, ang bugtong na anak, ang kanyang buhay para sa mga tupa. Tayo ho yung tupa na yon. Bahagi po tayo ng iisang pastol na nag-alay ng kanyang buhay sa atin, si Kristo sa krus, 2,000 taon na ang nakalilipas. So malino po na ang anak ng Diyos mula pa sa simula hanggang sa katapusan ng daigdig ay dapat nating kilalanin at panampalatayanan at pahayag na ang church na ito na bahagi ng banal at isang pangkalahatang iglesia ng Panginoon, ang nagligtas ay walang iba kundi si Kristo Jesus. At sabi dito, at sa pamamagitan ng kanyang espiritu at salita ay kinakalap. Doon muna tayo. Paano po ba yung mga iniligtas ni Kristo Jesus? Kasi ganito po yun eh. Ilang taon na po ang nakalilipas nang si Jesus ay namatay sa cross? Biblically and historically, 2,000 taon na po ang nakalilipas. Tama po ba? Ngayon ang tanong natin, paano natin malalaman na yung isang local church ay totoo na church ng ating Panginoon? Ang sabi rito, sa pamamagitan ng kanyang salita at espiritu. So yung dalawa po na yun, di po pwedeng paghiwalayin. Yung salita ng Panginoon, which is the Word of God, the Gospel, halimbawa, paano ba naging local church itong God's Sovereign Commission dito sa Castillano? Pakinggan nyo po. Way back 2011, nagsimula kami ng gawain dito. Kasama ko yung aking asawa, si Sister Daisy, tapos yung maliit naming anak na si Timothy, wala pang 1 taon. Ang ginawa namin, yung gospel ni Kristo, isinyer namin, pinangaral namin. Ganun ang nangyari doon. So, ibig sabihin, tawag natin doon, that is the time of church planting. Ang ginagamit po doon, sineshare ang Word of God, pinapangaral, tinuturo, doon sa mga taong makasalanan. Ngayon, yung taong makasalanan na yon, kapag bahagi siya ng binabanggit sa John 10:11 na si Kristo ay nagbayad ng kanyang kasalanan doon sa cross kahit di pa siya pinanganganak, ang banal na espiritu po ay kikilos sa kanyang buhay. Nakuha niya? Kikilos sa kanyang buhay. Kaya kapag ang gospel ni Kristo na ipangaral doon sa taong makasalanan, hindi ho yung pastor ang nagbibigay ng ng pagbo-born again. Ang Holy Spirit po, ang Espiritu po ni Kristo, ang Espiritu Santo, ang siya pong nagbo-born again doon sa tao na yon. Kaya yung John chapter 3, malino po na ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng pagbabago at isang bagong kapanganakan. So kayo, ganito po yon. Para po bigyan ko kayo ng example. Kung ano na sa church planting ako,
Sa pangangaral ko po, ng tunay na dalisay ng Ebanghelyo ni Kristo at ng Ebanghelyo ng Diyos, merong naligtas na 10. 10 po. Na ang totoo na nagbigay sa kanila ng pananampalataya, at yung pananampalataya na yun ay bunga ng pag-born again o pagbabago ng Holy Spirit, naging anak sila ng Diyos. Yung 10 po na yun, ang tawag po doon ay kalipunan ng mga mananampalataya. Ngayon ang tanong natin, dahil sila po ay kalipunan ng mananampalataya, pwede po ba nating tawaging iglesia yon? Church po yon? Ang sagot ay oo po. Kaya ang church, hindi ho siya naglalagay ng level na iba sasabihin 12, yung iba 24, yung iba 100. Hindi ho. Alam nyo, sa Old Testament, meron ako sa inyong ikukwento, no? Sa Old Testament, ilan lang po ang anak ni Yahweh nung bago pabahain ang mundo. Ilan lang po? 8 lang po. Nakuha nyo? Si Noah, si Mrs. Noah, ang mag-asawang Ham, Shem, at Japhet. 8 lang po. Yon ay sumasalamin na kalipunan ng mananampalataya sa lumang tipan. Nakuha nyo? Ibig sabihin, yung pala yun, kapag ang totoong gospel, yung one God in three person, ipinangaral at nakasentro doon sa ginawa ni Kristo at mayroong binorn again ang Holy Spirit doon. 6 man yan, 10 man yan, kapag yan ay naligtas, ang tawag po natin diyang kalipunan ng mananampalataya. At yan ay pwedeng tawaging eklesiya, called out, mga taong tinawag ng Diyos mula sa pagiging makasalanan upang ilagay sa agila-gilalas na kaliwanagan. So, ibig sabihin po, malinaw, mga kapatid, na sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos, yung gospel, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, mayroong naitatayong iglesia. Kaya kung papasinin ninyo, yung ating pong mission, yung mission natin nakalagay, paano tayo magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Paano tayo gagawa ng disipulo? Paano tayo magtatanim ng iglesia? Sa dulo nakalagay po yung pangungusap sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo ng Diyos. The church is not plenty of people na naglalagay yung iba. Sa iba, 100 bago daw maging isang church. Sa iba, kailangan daw 40. Sa iba naman, 12. Hindi ho. The church is ecclesia. At ang nagbo-born again po ay ang Holy Spirit at nagbibigay ng pananampalataya. So si Kristo po ang nagliligtas. Kaya ganun tayo kapasyon. Kahit na tinatrabaho natin, yung nilagay ng Lord sa atin, nagmi-mission tayo, pero sa pagliligtas, hindi ho natin trabaho yun, mga kapatid. Amen? Kaya, kung may sinave ang Lord na 10, sa atin, kinikilala natin assembly yung kalipunan ng mananampalataya yon. Kung may niligtas ang Panginoon na 7, we are recognized that this is called out. This is a church. Kasi si Kristo ang nagligtas. Hindi ho tayo numerical na pananaw natin na numerical tayo when it comes to the church. No. Our church biblically believe na kapag may niligtas ang Panginoong Diyos, gaano man ito kakaunti o gaano man ito kadami, we recognize that this is the assembly of God, the collective elect ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Holy Spirit doon sa tao na yun. Kaya kinikilala natin yon na local church. So, yun ang ginagawa ni Kristo Jesus. Na siya ay patuloy na tumatawag ng mga maliligtas sa pamamagitan ng kanyang salita at ng Espiritu. Hindi lang niya basta kinakalap yon, hindi lang niya basta nililikom yon, hindi lang basta niya tinatawag yon. Nakuha niya? Kundi, ang sabi, pinagtatanggol niya ito. Ano ibig sabihin ng pinagtatanggol? Ibig sabihin po, pinaglalaban niya yung kanyang church. Paano niya pinaglalaban yung church niya? Ganito po yon. Sa church na ito, sabihin natin kung meron tayong
specific na number dito sa church na ito, pinagtatanggol ito ng ating Panginoong Diyos. Pinagtatanggol po niya ito. Paano niya ito pinagtatanggol? Si Jesus, sa kanyang pagiging man, nandun siya sa heaven. Pero sa kanyang pagiging God, kasama po natin siya. Through His Spirit. Ngayon, hindi po pwedeng paghiwalayin yung work ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa na kabilang sa isang local church nang hindi po nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. So, pinagtatanggol niya tayo dahil ang salita niya ay nasa puso po natin. Ang salita niya ay nasa isipan natin. At ang Holy Spirit niya ay nasa atin bilang selyo ng kaligtasan. Kaya kapag sumusunod tayo sa kanyang salita, pinapamuhay natin ang kanyang salita, pinagtatanggol po niya tayo. Pinagtatanggol niya tayo sa kasalanan, pinagtatanggol niya tayo sa mali, kasi nagsasalita siya sa atin sa pamamagitan ng Biblia at ng gawa ng banal na Espiritu. May naalala ba kayo sa John chapter 10? Ang sabi doon, sumusunod ang kanyang mga tupa. Di ba? Nagsasalita si Kristo, naririnig nila ang tinig ni Kristo at sumusunod sila. So, ibig sabihin, si Kristo po ang siyang tumatawag ng mga ililigtas niya sa kanyang church sa pamamagitan ng salita niya at Espiritu. Si Kristo ang nagtatanggol sa lahat ng mananampalatayang kabahagi sa isang local church sa pamamagitan ng kanyang salita at Espiritu Santo. Tapos, bakit po? Tayong lahat bilang isang lokal na iglesia ay inilalaan para sa Kanya. Kaya yung church para kay Kristo. Para po kay Kristo. Malinaw po yan kapag binasa natin yung John 10:16. Tingnan nyo ang John 10:16. Ang sabi ron ay ito, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Pero tingnan nyo karugtong, kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at iisa ang pastol. So, iisa lang po yung pastol. Ang pastol po natin ay si Kristo. Kung pastor nyo man po ako, under shepherd po ako ni Kristo. Ano ibig sabihin ng under shepherd? Utusan lang po ako ni Kristo. Alipin lang po ako ni Kristo. Tagapagsalita lang po ako ni Kristo every time na meron tayong gathering upang i-transfer sa inyo o ibigay sa inyo ang salita ng Panginoon. So siya pala, siya yung tumatawag, kumakalap ng mga taong maliligtas. Siya ang nagtatanggol sa ating pananampalataya sa kanyang local church. At siya ang nagsasabing, kayo ay para sa akin. Kaya ang church po, hindi po pag-aari ng isang obispo, hindi po pag-aari ng isang pastor, hindi po pag-aari ng isang konseho, kundi ang church ay pag-aari ni Kristo. Lahat tayo pag-aari ni Kristo. Kaya ang sabi rito, ito ay ang kanyang iglesyang hinirang mula sa sangkatauhan. Malinaw po yan sa Deuteronomy 10:14-15. Even in the Old Testament, hinirang niya tayo mula sa sangkatauhan. Ibig sabihin, hindi ho lahat ng tao maliligtas. Kaya yung pinapangarap ng maraming pastor na kapag nagpe-pray, sinasabi nila na sana lahat ng tao, pinagpe-pray namin, gusto ng Lord na ang lahat ng tao ay maligtas daw, head by head, head to head. Malabo pong mangyayari yon. Hindi po mangyayari yon. Ibig sabihin po, napaka-bless po ng church ng ating Panginoon. Napaka-bless po ng lahat ng kabilang sa church ng ating Panginoon. Amen? At ikaw yon, mapalad ka. Amen? Bahagi ka ng katawan ni Kristo. Ang sabi rito, upang magtamo ng buhay na walang hanggan. So ano makikita natin? Yung buhay na walang hanggan, katiyakan po yon na ibinigay ng Diyos para sa isang local church at lahat ng totoong naligtas na kabilang dito. Highlight ko po, totoong naligtas na kabilang sa church. Hindi po, gusto ko po paunawa sa inyo na ang Panginoon, titingnan niya yung kabuuan ng church na ito, na banal, bilang isang katawan ni Kristo. Pero ang katotohanan po,
hindi po natin alam, baka meron pong wit dito na ibig sabihin na damo na hindi po talaga totoong ligtas. Nakuha niyo? Pero dapat titiyakin natin, ngayon, sa gospel tayo, mga hawak, hindi ho sa pakiramdam natin. Kasi mahirap po na umasa tayo sa feelings lang po natin. Na kapag ang pakiramdam mo lang, ang basis ng kaligtasan mo, hindi ho ka makakapagpatuloy. Kasi kunwari, nakagawa ka ng mali, o ano yung sasabihin sa iyo ng pakiramdam mo? Nako, hindi ka naligtas, di po ba? Hindi ho. Siyempre, sasabihin natin, yung complete works ni Kristo sa cross, binayaran niya ako, pinawalang sala niya ako. Pero siyempre, sasabihin natin sa sarili natin, kailangan kong i-plead yung pagkakamali ko. Dahil may chastisement sa Panginoon. May pagdidisiplina. Naku, yung punto natin. So, ang sinasabi ngayon natin dito, mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay ibinigay niya sa kanyang local church. Ang buhay na walang hanggan ay ibinigay niya po para sa lahat ng kanyang niligtas. Yun po yun. Kaya, yung sinasabi ngayon dito, yung basis ng salvation, nakasentro lagi kay Kristo. That's why, meron tayong cross dito to remind us yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Yung po yun. Ngayon, at ayon sa tunay na pananampalataya, ako'y buhay na bahagi ng iglesyang ito. Paano tayo masasabi natin na tayo ay bahagi sa isang local church? Paano natin masasabi na ang local church na ito ay bahagi sa pangkalahatang iglesia ng ating Panginoon? Yung tinatawag na One and Holy Catholic Church. Paano po? Sa pagiging iisa natin sa pananampalataya sa tinuturo ng Biblia. Kaya nga ho, yung na-formulate na ito, na Apostle Creed, ito ang tinatawag na Ecumenical Creed. Ano ecumenical? Credo, pinaniniwalaan, pinapahayag ng mga samahang mananampalataya sa buong mundo. Na naniniwala tayo na mayroong isang Diyos na 3 persona. Naniniwala tayo na may Diyos ang Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo, pero iisang Diyos sila. At ang pinapakita ngayon natin dito, na lahat tayo ay bahagi ng Universal Church dahil meron tayong isang pinananampalatayanan. Kaya ang sabi nito, at ayon sa tunay na pananampalataya, ako'y buhay na bahagi ng iglesyang ito. Ngayon tanong natin dito, pag sinabi natin buhay na bahagi ng iglesyang ito, ito ang tanong ngayon. Lahat tayo na nandito sa local church, meron po tayong bahagi dito sa local church na ito. May bahagi po tayo rito. At alam niyo kung ano yung bahagi natin dito? Dahil tayo ay iisang katawan, dapat nagpa-function ang bawat isa sa atin. Tingnan nyo, kunwari, si Kristo ang ulo. Tayo ay katawan ni Kristo. Sa local church na ito, lahat ng bahagi ng katawan magpa-function. Tama po ba? Pinagpa-function ng Panginoon ang lahat ng ito. Paano natin magagawa yon? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya yung paglilingkod natin kay Kristo through our faith. At yung pananampalataya po na yon, pakinggan nyo po. Yung faith na yon, yun yung knowledge natin kung sino ang Diyos. Kung ano ang Ebanghelyo, kung ano ang tinuturo ng Biblia, yun yung tinatawag na definitive knowledge na meron tayo na sigurado. Tapos yung pananampalatayang iyon, yung karunungan ngayon, nagtitiwala tayo. Ipinamumuhay natin. Kaya po, narinig nyo yung salita, outside the church, there is no salvation. In a sense, totoo po ito. Bakit po? Kasi we are body of Jesus Christ. At ang local church ay katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Ngayon, kung totoong ligtas tayo, dapat, pakibukas po, dapat malinaw po sa atin na yung ating sarili ay hindi po magdi-disconnect sa isang local church. Amen po ba? Pakinggan nyo po. Hindi po natin dapat i-disconnect ang ating sarili sa pagiging kaanib o miyembro ng isang local church.
Bakit po? Kasi lahat po tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Nakuha niyo punto ka? Kaya hindi po totoo, mga kapatid, na kapag na-born again, ang isang makasalanan, tapos ang gagawin niya, masasave siya, halimbawa. Pag sinabi niya, nabaptize siya, tapos sasabihin niya, ligtas po ako, pero after ng 1 year, nawala na sa church, tapos hindi na nagpatuloy, hindi ho tama yung ganon. Malamang hindi ho totoong naligtas yun. Kahit na nabautismohan pa siya. Bakit po? Dahil ang isang totoong niligtas ni Kristo na ibinigay ng Ama sa Kanya, yung pinili ng Ama, yun yung binayaran ni Kristo sa krus, tayo yung tupa, binorn again talaga ng totoo ng banal na Espiritu, nasa Kanya yung Espiritu Santo ngayon, na nananahan sa Kanya, paano kung madidisconnect yon sa isang local church? Ibig sabihin po, bahagi siya dapat talaga ng isang local church. Tapos, makikita natin ngayon na wala na siya sa isang local church, bumalik na siya sa dating buhay niya, pero sasabihin niya, dati akong born again, kahit di naman ako umaattend, hindi ko naman nakakalimutan ng Lord. That is deceiving, ng paniniwala. Dahil hindi ho pwedeng madisconnect ang isang mananampalataya na bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Mag-ingat po tayo doon sa ganung paniniwala na baka akala natin, basta nabaptize ako, sinabi ko, sumunod ako sa prayer ko, tapos sasabihin natin save na tayo, tapos pagdating ng panahon, mawawala na tayo sa bahagi sa isang local church, umumuhay na tayo sa gusto nating gawin. Hindi ho totoong naligtas yung tao na yon. Bakit po? Isipin mo kung totoong pinili ka ng Ama, kung totoong tinubos ka ni Kristo, kung totoong binordagin ka ng Holy Spirit, at yung Holy Spirit nananahan sa'yo. Pwede bang sabihin ng Holy Spirit sa'yo, umalis ka na sa church, huwag ka na magpatuloy, bumalik ka na sa dating buhay mo. Mga 1 taon kang hindi aaten, 2 taon, pagka mamamatay ka na, doon ka na lang bumalik sa Panginoon. Pwede ba yung ganon? Hindi po. Kaya nga po, ang sabi sa atin ngayon, tayo bilang isang local church dito, bahagi tayo ng pangkalahatang katawan ni Kristo. At ang bawat isa sa atin na narito ay bahagi po ng katawan ni Kristo sa isang local church. Sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya, tayo po ngayon ay bahagi ng iglesyang ito. Amen po ba? We are members of this church. Ulitin ko, kung magme-member ka sa church nang hindi ka naman totoong ligtas, wala po yun. Pero kung totoong ligtas ka, ang kasunod po nun, dapat member ka ng isang local church. Dahil ang pagiging miyembro ng isang local church na katulad ng ganito ay bunga ng totoong kaligtasan na meron ka. Amen? Hindi ka magme-member para maligtas ka. No! Mali yung ganung paniniwala ng ibang reliyon. Pag naging member ka na sa amin dito, kahit di nyo naiintindihan yung ginawa ni Kristo sa krus, sasabihin, ligtas ka na kasi kasama ka na sa kalipunan ng kawan na ito. Hindi ho! Ang pagiging miyembro ng isang local church ay bunga ng kaligtasan niya kay Kristo. Kaya sa amin ganon, malinaw, ako'y buhay na bahagi ng iglesyang ito. Hindi ka patay. Pag sinabing buhay, nagpa-function ka. Pag sinabing buhay, gumagawa ka. Pag sinabing buhay, active ka. Sa pananampalataya mo kay Kristo, sa pagiging kabahagi mo sa isang local church. Kaya yung gusto nang pakita ng Lord sa atin ngayon dito, malinaw na lahat tayo ay bahagi ni Kristo. Nagpapasyon tayo ngayon dito sa usaping spiritual. Di ba? Nagpapasyon yung katawan natin. Kaya nga, ang dapat nating maintindihan dito, kapag ikaw ay bahagi ng isang local church, you have responsibility sa ating Panginoong Diyos at sa local church. Tama po ba? Hindi yung pwedeng yung lahat ng gusto natin na dati na natin ginagawa nung wala pa tayo kay Kristo, sasabihin natin na wala tayo si Kristo sa atin o wala pa alam yung church sa atin. No, hindi po. Kapag ikaw ay nasave na, bahagi ka ng isang local church, nagpa-function po lahat ng buong katawan ni Kristo, mula pastor, council, elder, sa council, sa mga worker, sa pagkaraniwang kapatid natin na umaattend dito, lahat po tayo magpa-function dito. Pero hindi po yung gusto natin ang nasusunod dito. Di ba ba? Na sasabihin natin na walang pakialam si pastor sa akin eh. Sa ayoko ng gawin ito eh. Ayoko ng magpatuloy eh. Ano ba yung pakialam niya sa akin? Di ba? Hindi po pwede yung ganon.
Kasi ikaw din ay may responsibility sa loob ng simbahan bilang bahagi ni Kristo. Bigyan ko kayo ng isang example. Ang church, hindi lang siya basta isang church. This is our spiritual family. Tama po ba? Ikaw bilang nanay at tatay, meron ka bang responsibility sa mga anak mo? Sagot po. Yung anak, meron ba siyang responsibility sa parents niya? Meron po, vice versa. Nagtutulungan ba sila? Yes. In the same way, that is the pattern. Kaya ang sabi ni Paul, sa Book of Timothy, ano ang sabi ron? Sambahayan ng buhay na Diyos na haligi ng kanyang iglesia. So we are a spiritual family. Kaya dito, sinasabi sa bandang dulo nitong question 54, answer 54, na tayong lahat dapat ay buhay na bahagi ng iglesyang ito. Hindi ho tayo patay na sasabihin natin, member ako ng God's Sovereign Commission. Pero you are not functional. You are not nag-a-appear sa mga gawain natin sa ganitong gawain. Hindi ho pwede ganon. Ang gusto ipakita rito, buhay po tayo sa ating pagiging kabahagi sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Yung word na ginamit doon, pananampalataya. At ang pananampalataya ay nakabase po sa Biblia, hindi po sa emosyon natin, sa wisdom ng mundo, at dito ho tayo nagtitiwala o nagsasabit sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yon ang gusto kong ipakita. Kaya, ang pinakasentro ng isang iglesyang laganap na kalipunan ng mananampalataya ni Kristo, sa buong mundo, iisa lang. Ang pinaka-basis, naniniwala na mayroong iisang Diyos sa tatlong persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we believe na ang Ama ang siyang lumikha ng langit at lupa at siya ang pumili ng mga ililigtas bago palikhay ng sanlibutan. Ang Anak ay kasama sa paglikha at siya ang siyang tumubos ng lahat ng kasalanan ng lahat ng pinili ng Ama. Ang Holy Spirit, kasama din siya sa paglikha. At ang Holy Spirit ang nagbabago ng puso natin, nagbo-born again sa puso natin upang mabuhay tayo mula sa kamatayang espiritual, buhay niya tayo, dalahin niya tayo sa ginawa ni Kristo at pagkalooban niya tayo ng pananampalataya doon sa tinapos na ginawa ni Kristo. At tayo ay magsisi, tumalikod sa kasalanan at mapawalang sala at ngayon ay bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Amen? So yun po yung gustong ipakita sa atin. Kaya mga kapatid, hindi po dapat nating isipin na ang isang local church o ang iglesia o ang isang kalipunan ng mananampalataya ay hindi natin binibigyan ng pansin. Kung totoo tayong tupa ni Kristo, meron lang pong isang kawan at meron lang pong iisang pastor. Hindi ho, sa panahon po ng Biblia, ang church po ang pinaka-priority ng mga mananampalataya. Bigyan ko kayo ng sample. Sa Book of Acts, chapter 2, pansinin nyo, araw-araw, nagtitipon sila sa templo. Tama po ba? Nagpipira-piraso ng tinapay at nananalangin at masaya ang kanilang kalooban. Church is not the least. Yung pinakamababa sa New Testament, hindi. Ang buhay ng mga totoong Kristiyano nasa loob ng iglesia. Nagtatrabaho sila, pero yung puso nila, uhaw sa kalipunan ng mananampalataya, ang katawan ni Kristo na sumasamba at naglilingkod kay Kristo. Balik po natin to sa puso natin. Huwag natin iisipin, ay church lang yan, God's Sovereign Commission. Church lang yan. Kahit hindi ko atinan dyan, kahit di ako pumunta dyan, kahit di ako magsimba dyan, okay na. No, hindi ho. I appeal to you. Dito sa pag-aaral natin, kung totoo na anak tayo ni Kristo, kung totoo na may buhay na walang hanggan tayo, ang katotohanan nga po, ang church, itong ganitong pagtitipon, every Lord's Day, this is the foretaste of heaven para po sa atin. Patikin po ng Lord dito sa atin. Kaya doon sa Revelation, yung pagtitipon, sinasabi talagang daluhan nyo. Tapos sinasabing ganon, yung pagtitipon ng mga binanal doon sa Zion, and that is heaven eh. Kapag natapos na ang ating paghihirap sa mundong ito, magiging bahagi tayo ng tinatawag na triumphant heaven. Pag namatay na po tayo rito, wala na po tayo sa local church na ito. Nandun na po tayo sa heaven, sa church in heaven. Kasama na tayo ni Kristo. Kaya sana wag ho nating ipapawalang bahala ang pagiging kabahagi natin sa church. Kung paano tayo
nagiging aktibo, masigla sa mga activities natin, sa mga gawain natin everyday, sa mga pinagkakaabalahan natin, ang church po, yan dapat ang sentro ng buhay natin. Dahil katawan nito ni Kristo na siya yung ulo. Amen? So, dapat yan yung naiintindihan natin sa sarili natin. Dahil, sa totoo lang po, ulitin ko, ang church ay salamin ng kalangitan dito sa lupa. Ulitin ko, ang church ay salamin ng kalangitan dito sa lupa. Ang church ay paunang kapahingahan ng mga mananampalatayang pagod sa pagtitipon nila every Sunday. Dahil ang kaganapan nito, pag namatay tayo, doon sa langit na inihanda ng Panginoon. So, mga kapatid, napakahalagang maintindihan natin na bahagi tayo ng isang church. Natatawa ako doon sa isang nakita ko sa mga 2 minutes na lang, 10 na. Sabi ganon, sa church nga lang, di ka makapunta sa langit pa kaya. Nakita niyo ba yung ganon sa Facebook? Sa church nga lang, di ka makapunta sa langit pa kaya. Tama po ba? Nakikita po na, parang pag tinignan natin, meron siyang implikasyon Totoo nga naman, di ba? Gustong-gusto, pag namatay yung tao, lahat ng mga miyembro ng pamilya nila, doon naghuhuit kahos na, namatay na si tatay, namatay na yung kapatid natin, pagdasal natin, ganun Samantalang nung nabubuhay, hindi ho sinyera ng gospel, hindi inimbita sa church, hindi pinapunta sa simbahan, hindi ginanito. Pag namatay na, doon iiyak-iyak, lalagyan ng napakaraming bulaklak, tapos dadasalan wala na ho yun. Hanggat buhay po, dapat maintindihan natin. At ang marka ng isang totoong tunay na naligtas, bahagi siya ng isang local church. Amen? Because we are part of Christ's body. Amen. Thank you sa Panginoon sa kanyang mga salita na ibinigay sa atin. Napakaganda ng salita ng Diyos na atin pong natanggap sa umagang ito. Amen? Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito sa mga salita nyo na amin pong napagsalusaluhan. Ina-appreciate po namin ang inyong paggamit sa mga manunulat ng Heidelberg Catechism na nasulat noong 1563. Napakabata po ng Reformation noon. Pero nakapreserve po ito. At ngayon ay minana namin itong biblical na aral na ito. At ngayon ay natututunan namin na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, pinapaunawa niya sa amin ngayon na meron lamang one and holy Catholic Church. O meron lamang isa at banal na kalipunan ng mananampalataya na inyong iglesia. Salamat, Lord, sapagkat naintindihan namin na ang pinakasentro pala nito ay yung kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus na sa pamamagitan niya ay naligtas kami. At dahil si Jesus po, ang katawan na sinisimbolo ng iglesia at siya yung ulo, nararapat lamang po na kami ay magpahalaga bilang bunga ng kaligtasan ang pagiging kabahagi namin sa local church na ito. Maraming salamat po. All glory and honor belongs to you, O God. This is our prayer in Christ's name. Amen. Thank you. We have a break.